Paano kung sa araw na ito lang binigyan ka ng pagkakataon? O, paano kung kaya mong ibalik ang oras at makabalik sa isang sandali mula sa iyong nakaraan? Isipin mo na nakatayo ka sa isang mahaba, tahimik na pasilyo. Sa harap mo ay isang simple, ordinaryong pinto. Hindi ito papunta sa ibang silid. Ito ay papunta sa kahapon sa nakaraang taon sa 10 taon na ang nakalipas. Sari-saring damdamin ang tiyak na dadaloy sa iyo. Mayroong kislap ng pag-asa, ang nakakatuwang ideya na ayusin ang isang bagay na nasira o balikan ang isang perpektong araw. Ngunit kasabay nito, mayroong tahimik na takot, isang mabigat na pakiramdam kung ano ang maaring mangyari kung baguhin mo kahit ang pinakamaliit na detalye. Ito ay isang napakalakas, halos nakakabiglang panukala. Hindi ba? Sabihin nating binuksan mo ang pintong iyon. Ang unang gagawin mo, para sa marami sa atin, ay tama ang isang pagkakamali. Isipin ang isang desisyon na ginawa mo 5 taon, o baka 10 taon na ang nakalipas na dala-dala mo pa rin. Isang pagpili sa karera na pinagsisisihan mo ngayon, isang matalim na salita na nasabi sa galit sa isang kaibigan o isang pagkakamali sa pera na nagpahirap sa iyo sa loob ng maraming taon. Bumalik sa sandaling iyon, armado ng karunungan ng pagtingin sa nakaraan. Nakita mo ang iyong mas batang sarili, inosente at walang kamalayan, na malapit ng gumawa ng mapaminsalang desisyon. Ang pagnanais na makialam na ibulong ang tamang sagot ay halos hindi na makaya. Pakiramdam mo ay binigyan ka ng banal na regalo, isang pagkakataong burahin ang isang peklat mula sa iyong kaluluwa. Maari mong baguhin ang isang bagay na iyon. Maari mong payuhan ang iyong mas batang sarili na kunin ang ibang trabaho. Maari mong payuhan na pigilin ang iyong dila. Maari mong payuhan na itabi ang pera na iyon sa halip na gastusin. Sa iyong isip, ang isang pagwawasto na ito ay lilikha ng isang perpektong epekto. Napapakinisin ang lahat ng kasunod na paghihirap na sumunod. Ngayon, isipin mo ang isa pang layunin para sa iyong paglalakbay. Sa halip na ayusin ang isang pagkakamali, pinili mong bisitahin ang isang taong nawala sa iyo. Ang pinto ay bumubukas hindi sa isang sandali ng pagsisisi, kundi sa isang mainit at pamilyar na lugar, ang sala ng iyong bahay noong bata ka, isang paboritong coffee shop, isang upuan sa parke sa ilalim ng isang lumang puno. At nandoon sila, isang lolo o lola, isang magulang, isang kaibigan na umalis sa mundong ito ng maaga. Sa loob ng ilang mahalagang minuto, ang imposible ay nagiging totoo. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Ang mga bagay na tila napakahalaga na pagtalunan noon ay tila napakababaw na ngayon. Patawad, salamat, miss na kita, mahal kita. May isa pang paglalakbay na dapat isaalang-alang, marahil ang pinakamalalim sa lahat. Paano kung pinili mong bisitahin ang iyong sarili? Bumalik ka sa nakaraan at makikita mo ang isang mas batang bersyon ng iyong sarili. Ang takot na bata, ang awkward na teenager, ang batang nasa hustong gulang na malapit nang gumawa ng desisyon na magpapabago sa buhay. Nakikita mo sila? At ang iyong puso ay napupuno ng isang alon ng pagkahabag. Titingnan mo ang iyong mas batang sarili sa mata at sasabihin, magiging maayos ang lahat. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Huwag masyadong matakot sa pagkabigo. Gumugol ng mas maraming oras sa pamilya. Huwag masyadong mag-alala sa iniisip ng iba. At maging mas mabait sa sarili. Hindi mo buburahin ang kanilang sakit. Ito ang humuhubog sa iyo. Ang kanilang mga pagkakamali ay bahagi ng magulo, magandang proseso ng paglaki. Ang pintong yan patungo sa nakaraan, gaano man ito kaakit, ay nananatiling imahinasyon. Hindi tayo makakabalik para itama ang isang pagkakamali, magkaroon ng huling pag-uusap, o magbigay ng payo sa ating mas batang sarili. Ngunit ang mga aral ng nakaraan ay nilayon para sa ngayon. Maglaan ng oras ngayon, tawagan sila. Hawakan ang kanilang kamay ng mas mahigpit. Isabuhay ang payo ngayon. Magsimula ngayon. Ang orasan ay palaging paabante.